For today's video ay magsusuman kami na dadalhin ng anak ko paluwas. Dahil nga may pasok na naman siya kaya magsusuman kami ng kaunti para meron man lang siyang madala sa kanyang tita. Eto nga't niyakag ko na muna siya para nga makapanguha kami ng nyog na gagamitin namin mamaya. Siya na nga lang ang pinag-drive ko dahil hindi ko naman kayang mag-drive na may dalang nyog mamaya pabalik. Buti na nga lamang marunong mag-drive itong aking anak dahil wala ang kanyang papa at nasa trabaho. Dahil kung ako lamang nga hindi ko alam kung makakapagsuman nga ba ako. Dahil nga mahigit kumulang 10 ang kailangan kong nyog sa pagsusuman kaya alam kong hindi ko talaga siya madadala mag-isa sa motor. Pagdating nga namin dito ay nagumpisa na akong manlimot ng nyog. Nanlimot na nga lamang ako ng mga laglag na nyog dahil hindi naman ako marunong umakyat ng puno at wala rin naman ako mauusap na akyat dito. Buti na nga lamang din ay naroroon ang aming pamangkin na nagkataon naman naglilinis ng kanya mga pananim. Kaya nga tinulungan na rin niya kami manlimot at nakalimot rin nga kami ng mga 10 nyog. At pagkatapos ay inakyat niya na rin iyon sa may tabing daan para hindi na rin daw kami nga mahirapan. At iyan na nga mga napanlimot naming mga nyog. Pagkatating nga namin sa bahay, inumpisahan ko nang magtalop ng nyog. At pagkatapos ay nanguha na rin ako ng mga dahon ng saging na gagamitin ko para mamaya. Kita niyo naman kung gaano ka-excited magsuman ng inyong kumari at makalislis pa ang saluwal niyan. Siging tapas para naman nga makarami ng pangunguha ng dahon ng saging. Kita niyo naman kahit hirap na hirap sa pagbaba ay ngiti-ngiti pa rin ang inyong kumari dahil nakapanguha nga siya ng dahon ng saging. May pagwagayway pa nga ng dahon ng saging inyong kumari. Tingnan niyo naman kung gaano kasaya yan. Pagkatapos ko nga manguha ng dahon ng saging ay nagumpisa na ako magdikit ng apoy dito sa tapat ng aming bahay para makapagsimula na ako maglaib ng dahon. Buti na nga lamang ay may ekstrang kahoy dito sa aming labas kaya hindi na ako nahirapang maghanap ng mga kahoy na gagamitin. Dahil kung hihintayin ko pa rin ang asawa ko ay siguradong hindi na kami makakapagsuman o di kaya naman ay aabutin pa rin ang kinabukasan. Sa pagod ka naman ng asawa ko ay nakakaawa naman na siya pa rin ang gagawa nito pagdating. At nagumpisa na nga ako mag-live ng dahon at inisa-isa ko itong idarang sa apoy. At yan nga nakailang dahon na ako diyan at kita nyo naman pati naman usok ay pasok sa aking ilong. Pero di bali na nga ako mahirapan basta may maipadala lamang ako sa aking anak. Bilang isang ina nga ay malaking katuwaan na sa aking makita ang aking anak na masaya at makapagpasalamat sa mga taong tumutulong sa amin. At ito nga ang paraan ng pagpapakita ko ng pagpapasalamat sa kanila, ang paglalaan ng oras sa pagluluto ng pagkain at ipapadala sa kanila. Pagkatapos ko mag-live ng dahon ay inumpisahan na namin mag-inang pilas-pilasin ng dahong ito. Katulong ko sa pagpipilas ng dahon ng aking anak na dalaga at ang aking punsong anak na nasa bahay kanina. Buti na nga lamang ay tinulungan nila ako para hindi naman ako masyadong magtagal dito. At yan na nga ang lahat ng dahon na aming pinilas-pilas diyan. Nakarami rin nga kami mahigit 100 dahon yan. Pagkatapos namin pilas-pilasin, syempre pinagpunas-punas naman namin. Talaga naman napakaraming proseso ng paggawa ng sumang malagkit na ito. Pero dahil nga isa ito sa paborito namin kakanin dito sa Batangas, ay isa rin ito sa pinakapaboritong pasalubong ng kapatid ko dahil napakasarap nga daw ng ganitong suman galing dito sa amin. Lalong-lalo lang ako magtitimpla nito ay ang inay na biyanan ko. Ay pamihong hahanap-hanapin mo ang lasa nito. Nung bago pa nga lang ako dito sa Batangas ay unang tikim ko pa nga lamang dito ay talaga namang nasabi kong napakasarap naman talaga. Pasalamat na nga lamang ako at naririyan ang aking dalawang anak, dalawang pamangkin at ang inay na katulong ko sa pagsusuman. Kita niyo naman ang aking pamangkin na yan na kantutulong din naman sa pagkakayod. Masakit din daw nga ang tagiliran yan pero hindi rin naman ako natiis. Pagkatapos ko nga magkayod ay dinari-dari na nga namin itong pagpipiga para naman makapagsimula na kami magsanglay. Nakadalawang ulit nga lang ako ng pagpipiga dyan para naman medyo malapot pa rin ang gata. Pagkatapos ko nga magkata, inumpisahan ko na rin hugasan ng kawali na paglulutuan namin ng sanglay. At pagkulungan ng gata, inilagay ko na rin ang malagkit at hinalo-halo ko na nga ito. Hindi ko nga tinigilan sa paghalo ito dahil baka nga masunog ang pet nito. Ay di kay kasama naman ang lasa kapag nga may kasama itong sunog. Kaya nga hinalo-halo ko nga lang yan para hindi masunog ang puwitan. At nang maluto na nga ang sanglay, pinalamig lang namin ng kaunti at nag-umpisa na rin kami magbalot. Bumalik na rin nga ang inay dyan at siya na rin ang nagtakal ng aming babalutin. Sabi nga ng inay makakaisang daang mahigit na rin ang aming isang salop na iyon. At sa tingin ko na maikasya na nga yung pampasalubong ng aking anak sa kanyang tita at pangkain na rin namin. Nagbalot na nga kami na nagbalot dyan at hindi nga nagtagal ay kami nga ay nakatapos. Tamang-tama nga sabi ng inay na kami makakapagbalot ng 100 mahigit at yun nga, nakapagbalot kami ng 100 mahigit. Pagkatapos ngayon umpisahan na rin ilatag ng inay sa tulyase ang mga sumang aming nabalot. Maya-maya pa nga tinulungan ko na rin ang inay ng paglalatag ng mga suman sa tulyase para hindi na mahirapan ang inay at mas madali na rin kaming makatapos. Nagdikit na rin nga ako ng apoy para maya-maya pa'y maisigang na rin nga ang tulyase. At hindi nga nagtagal ay natapos na rin kami sa paglalagay ng mga suman sa tulyase at amin na rin itong isinalang. Buti na nga lamang ay naririto ang inay upang ako'y tulungan na turuan dahil kung ako nga lamang ay hindi ko naman talaga alam kung anong aking gagawin diyan, kung paano gawin ang pagsusuman. Nilagyan ko na nga ng tubig ang tulyase pagkasalang namin ito sa apoy dahil kanina ay hindi namin nilagyan ito dahil mabigat. Ang inay naman ay naghanap ng pantaklob at para matakloban daw ito ng ayos at para naman hindi sumingaw. At yan nga nagsimula ng upay ang aming sinalang at pagkalipas lamang ng ilang oras ay luto na nga yan. Luto na ang ating suman. Ayan siya. Diba guys?
Luto na nga ang ating suman at itsura pa nga lang yan ay talaga naman nakakatakam. Kaya dahil dyan, thank you Lord for the blessing. Kain tayo mga mare. O paano hanggang dito na lamang. See you in my next vlog. Salamat. God bless you all.